let there be. He's healing your wounds and setting you free. He's sending his angels fighting from all sides. He's leading the way as he is the guide. Trust in him, he will never fail. He'll walk with you on the life's rugged trail. Just lift up your hands, this is your victory day, and give him the praise. Worship the Lord, 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 worship the Lord. It is important you understand when God is speaking. Sometimes he may seem to be silent, but that is when he is working. Yes, he is working. Have patience, just wait and see what God will do, what our God will do. When you lift up your hands and surrender, God will pull you through. Oh, worship, simply worship. If you are crying, worship. In your trials, worship. If you are hurting, worship. Nothing matters, worship. He will hear your praise. God goes before you, saying that there be. He's healing your wounds and setting you free. He's sending his angels fighting from all sides. He's leading the way and he's the guide. Trust in him, he will never fail. He'll walk with you on the life's rugged trail. Just lift up your hands, this is your victory day, and give him the praise. Worship the Lord, 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 worship the
Amen. I want to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ, saints. Amen. And who are watching online, and also Brother Frank, God bless you. I'm so thankful that you are here tonight. I'm not really good in speaking English, Brother Frank, so maybe someone will sit, or maybe Pastor Ron will sit beside Brother Frank. Talagang sakto pa, may foreigner. Praise the Lord. Amen. Si Lord na bahala sa atin sa gabing ito. Amen? Praise the Lord. And tonight, mga kapatid, our topic is about sacrifice. Diba maraming mga sakripisyo dito sa buhay? Maraming nagsasakripisyo. Sakripisyo sa pamilya, diba? Sakripisyo sa anak, sakripisyo sa mga bagay-bagay. And that's our topic for tonight. Giving up everything for Christ. Lahat daw ay iiwanan mo na for the Lord. Amen. Naiwanan nyo na ba yung mga bagay ng mga nakaraan na hindi na ayon sa Panginoon? Amen. Iwanan nyo na yan, mga kapatid. We need to sacrifice all of it. Amen. For Christ's sake. Amen. I would like to ask you once again to stand up for the scripture reading. Amen. We want to read in the book of Luke, chapter 9, verse 23. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Let's pray. Oh Lord God, Jesus Christ, once again, Lord God, we worship you. We lift your name on high, Lord God. We magnify your name because you are worthy to be praised, Father God. And tonight, we are so happy to be here in our church, to have fellowship with one another, praising you, Lord God. Hallelujah. Praising, lifting up our hands to praise you, Lord Jesus. And also, Lord, for this word tonight, I know every one of us has expectation, Lord God. May you expect every one of us, may these people expect that they're expecting for you, Lord God, for your words to be blessed, Lord God. So I pray, Lord God, for myself, Lord God, they may use me, Lord Jesus, to be a channel of blessing. I know, Lord God, I'm not worthy of any of this, Lord God, but I'm just channel, Lord God, to be a microphone that you may use tonight to be to strengthen our brethren and to, Lord God, to bless them spiritually. Lord God, be with us, Lord God. Work in this place, Lord God. Work in our lives. And this is our prayer into your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. You may be seated. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sacrifice, mga kapatid. The word sacrifice, marinig mo pa lang yan, parang ayaw mo na. Diba? Because the word sacrifice is napakahira. It's so hard, mga kapatid. Because it's not just sacrifice. Sacrifice ko na to. Okay lang. Pag sinabi mo okay lang yung sinacrifice mo, it's not just as, hindi mo talaga kailangan masyado yung sinakripisyo mo. Kaya okay lang. But the word sacrifice is malalim. Yung sacrifice, mga kapatid, ito yung bagay na gustong-gusto mo. Yung love na love mo, pero kaya mong bitawan para lang kay Lord. Amen? Hallelujah? Anything you love, yung mahal na mahal mong bagay. Kung saan ka magaling, mga kapatid. Siguro dito, magaling na singer. You're a great singer. You have a nice voice. But you don't go to the world. You sacrifice that for the Lord. You might be famous today. Amen. You might go to the Philippine Got Talent for maybe singing or dancing, mga kapatid. Amen. Meron dito, magaling sumayaw dahil sa mundo pa. But mga kapatid, you sacrifice it for the Lord. Amen. Hindi nyo na ginagawa yung pagsayaw sa mundo, mga kapatid, because, mga kapatid, alam nyo na, yung body natin na to, this body is for our Lord Jesus Christ. Sabi nga, in anything you do, in word or in deed, do it in the name of the Lord. So, hindi na tayo sumasayaw sa mga mundong bagay, mga kapatid. Kung gusto nyo sumayaw, you should dance in the Spirit of the Lord. Amen. Hallelujah. The Spirit of the Lord is in my heart. I can dance like David danced. Amen. At wala na makakapigil sa'yo pag ginawa mo yan. And this scripture said, if you want to follow Christ, you should deny. Deny means you need to sacrifice. Amen. You need to sacrifice those things na pinakamahal na mahal mo dito sa mundo.
Siyempre, hindi mo naman isa-sacrifice yung bagay na sa Panginoon. Isa-sacrifice mo yung nandito sa mundo. Amen? Let Him deny Himself. Amen? You need to pull down your pride, your ego. Take up His cross, not just 1 day, 2 days, but daily. Not every Sunday or Wednesday, but daily, saints. Araw-araw. Amen. And pag nagawa mo nyo yan, you can follow Jesus Christ. Amen. Amen. Let's deny it. Let's define the sacrifice. So, sacrifice define the act of giving up something that is valuable to you. So, yun yung sacrifice. Kung hindi yan napakahalaga sa'yo, hindi mo masasabing sakripisyo yan. Okay? Dapat importante sa'yo at binitawan mo, yun mga kapatid, ang tunay na sacrifice. In order to help someone or something else, yung na talagang bibitawan mo na. Amen. Let's read some scripture ni Prophet. In the message, question and answer, sabi dito, now, wouldn't you all like to have a real Bible church? A real Bible church where all the spiritual gifts were set in order. Everything making manifest just exactly the way it should be. Wouldn't that be wonderful, mga kapatid? Napakaganda na mga kapatid. Kung lahat ay naaayon sa salita ng Panginoon. Now, you are going to have to sacrifice. Amen? Not money. I believe money is part of sacrifice, mga kapatid. Going to church, gumagastos kayo pang gasolina, for pamasahe, mga kapatid. Marami kayong sinakripisyo. Baka yung iba may trabaho. Like Brother Paul, like what I always said, Brother Paul his time out is 6 o'clock. But before 6 o'clock, he's here with us. Why? Because he sacrifices work for the Lord. Amen. Pero tingnan nyo mga kapatid, hindi natatanggal sa trabaho. Di ba? Mga kapatid, lagi niyang ginagawa every Wednesday, ginagawa niya yun. Nag-early out siya, pero hindi natatanggal sa trabaho. Bakit? Ang Panginoon, nakita niya yung paninindigan ng ating kapatid, kaya ang Panginoon ang bahalang sumuporta sa kanya. Amen. When we go to church, we have sacrifices. Amen. Unang-una, sila Sister Sarah, Sister Majo, ay galing pang Dasmariñas, Cavite. Tinanong ko, anong oras sila umalis? 2:30. Dumating sila sa church, 5:30. 3 hours, isipin nyo yun mga kapatid. Kung isipin mo, pwede sila mag-online eh. But you see their hearts mga kapatid. The Lord will see that and your labors will never be in vain. Amen. Your sacrifices will never be in vain. Amen. Hallelujah. Alam ko, marami pa dito, galing pang Bulacan. Amen. Marami tayo dito. Kanya-kanyang sacrifice tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. And the Lord see it. Amen. Hallelujah. Talagang napakapalad natin pagpunta sa church. Alam nyo, kung wala kayong dinner, pag Wednesday, punta lang kayo sa church, nagsimba ka na, nakakain ka na ng spiritual food, may dinner ka pa sa baba. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. Napaka-privilege. It's a privilege to be here. Amen. Because we eat spiritual food. Amen. And we eat the physical food downstairs. And we're so thankful sa mga taong nagsasacrifice magluto ng mga bagay na yan. Tayo maliligo na lang, bihis, punta sila, maaga pa na malengke. Or gabi pala na malengke na, di ba? Amen. Kaya titingnan natin, huwag natin tingnan yung mga sarili natin. Iba kasi puro reklamo eh. Pero kung makita mo yung ginagawa ng iba, uy, maaga pa lang, nagde-devotion na. Nagpe-prayer warrior na yung mga sisters dito and some of our brothers. Para pag-pray yung gawain na maganda, smooth ang flow ng gawain. Amen. Napakalaking tulong nun, kapatid. Kaya kung ikaw hindi mo pinag-pray yung gawain na to, buti na lang may nanalangin. Amen. Hallelujah. Sinalo. Amen. Nila ang gawain na to. Amen. So not just money, hindi lahat ng sakripisyo ay pera. Sabi nga may nagsakripisyo, nagbigay ng 1,000,000 at may nagbigay ng 1,000. Pero yung nagbigay ng 1,000 ay mahirap. Yung 1,000 na yon ay parang buhay niya na. Yung nagbigay ng 1,000,000, wala lang sa kanya kasi milyonaryo siya. Sa nino yung mas malaking sakripisyo? Yung nagbigay ng 1,000 pesos. Dahil buhay niya na yun eh. So mga kapatid, hindi natin nakikita ang mga sacrifices ng bawat isa, but the Lord sees it, mga kapatid. Hallelujah!
Parang yung mga musician natin, nagsasacrifice yan. Sabado, nagpa-practice na yan para mabigyan tayo ng good atmosphere here in our church. Dahil isipin nyo mga kapatid, kung tumutugtog yung mga musician dito, na mali-mali yung chords, mapapaganong ka na lang talaga. Ano ba yan? Hindi magkakasundo pag ganun yung daan. Pero mga kapatid tayo, amen, hallelujah, we thank the musicians of our church na talagang sakripisyo yung araw na yon para makapag-practice para sa ating gawain. Amen? Praise the Lord. You're going to have to sacrifice what? Something of your own ideas. Baka may mga ideas ka pa dyan, mga kapatid, sacrifice mo na yan. You're going to have to sacrifice some time in prayer. Amen. Yung iba kasi tinatamad na manalangin. Sinong guilty dyan? Ako lang? Mga kapatid, we're guilty sometimes. Or maybe many times in prayer. Dahil pag pinagod mo yung sarili mo, hindi ka na nakapag-pray ng gabi. Lord, bukas na ako magpipray, ha? Nagpaalam ba kayo, Lord, na bukas na? Mga kapatid. So, mga kapatid, you need to sacrifice time in prayer. Amen? Hindi mo alam. Baka nakakalimutan mo na mas marami ka pang ginawa, mas marami ka pang cellphone, time on or your cellphone rather than time in prayer. So you need to sacrifice some time. Dapat nga yung hindi sinasacrifice yung prayer. Diba? Ang sinasacrifice mo dapat yung mga bagay na gano'n, mga kamunduan eh. Yung prayer dapat yung priority mo. Pero sinasabi ni Prophet dito, dahil nga yung mga tao, masyado na nakatingin doon, kaya ngayon, parang yun na yung nagiging sacrifice, yung prayer. You are going to have to sacrifice your maybe a stubborn will. Baka mamaya matigas pa ulo mo, meron kang sariling idea, itong gusto ko, pastor, itong ganyan, ito ganito. Kailangan mo, isacrifice mo na yan. You need to go, mga kapatid, kung ano yung flow ng Holy Spirit at anong sinabi ng Bible. To break down, stubborn will to break down in humility. See, minsan, sa sobrang tigas ng ulo natin, binibreak down tayo ni Lord. Para tayo, mga kapatid, maging humble. Diba? Kasi minsan, ang yayabang na ng iba eh. So, mga kapatid, God will make us humble. Kaya nga, thy rod and thy staff, they comfort me. Kaya may rod and staff, pinapalo tayo ni Lord. Amen. You are going to have the whole Christian move is sacrificial. So, talaga ang puso natin, mga kapatid, ang buhay ng Kristiyano ay talagang pagsasakripisyo. Amen ba yun? That's an amen. Di ba inaawit natin yan? Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Mga kapatid, hindi biro yun. Hallelujah. Dahil alam natin, mahirap maglingkod sa Panginoon dahil napakaraming persecution. Especially yung mga nag-iisa lang sa pamilya na Kristiyano. Di ba nandiyan lahat sa ng persecution? Pero baliwala na yan. Hindi mo napapakinggan yan. Sacrifice ko na to. Kahit anong sabihin nila sa akin. Basta Lord, nakakasunod ako sa iyo. Okay na ako doon. Amen? Hallelujah. Huwag mo i-please yung mga tao. Huwag mo i-please sila na kung ano sasabi nila. Ang baduy mo, ang losyang mo na tingnan, ang haba ng buhok mo, ang pangit mo na. Mga kapatid, huwag mong isipin yun. Isipin mo kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon because we are God pleaser. Amen? God pleaser, not man pleaser. Kasi kung piniplease mo pa rin ang mundo, ang Panginoon hindi malulugod sa iyo. Because we know the world is enmity with God. Kalaban ng Panginoon ang mundo. Amen. He that will follow me, let him deny himself, take up your cross, and follow me daily. Is that right? How often do you have to sacrifice? Ganun mo daw kadalas kailangan mag-sacrifice. Sabi dito, every day. Amen. Take up your cross every day. Paul said, he died daily. Kaya nga dapat mamatay tayo araw-araw. Every day, mga kapatid. Mamatay tayo sa sarili nating kagustuhan, sa sarili nating laman, mga kapatid. Diba? Totoo yan. Ang kalaban natin is ourselves. Diba? Totoo yan, mga kapatid. Diba? Merong nagsasabi na, ang taba-taba ko na. Pero kain pa rin ang kain. Diba? You need to sacrifice na huwag kang kumain para pumayat ka. Diba? Sabi ka ng sabi, nagre-reklamo ka na gusto mo lang pumayat pero kain ka pa rin ng kain. Diba? I-sacrifice mo yung pagkain na yun, pero kung talagang ayaw mo na,
bahala ka na dyan, di ba? Huwag ka magreklamo na ganyan ang ano mo. Di ba mga kapatid? You need to sacrifice to gain things. Sacrifice mo pagkain mo, magkakaroon ka ng diet, sacrifice ka sa gym, buhat-buhat ka dun, jogging-jogging. Pero kung ayaw mo mag-sacrifice, balanced diet lang. Kumain kayo ng tama. Di ba? So next, so we have here sacrifice of praise. The things that we do here in our church is a sacrifice of praise, mga kapatid. Yung pagpupuri, biyaheng malayo, dun pa lang. Gising ng maaga pa lang, mga kapatid, it's a sacrifice of praise. Biyahe ka ng malayo, it's a sacrifice of praise. Nagpagasolina ka, it's a sacrifice of praise. Pagpunta mo dito, mga kapatid, it's a sacrifice of praise. Yung pagtaas mo ng kamay, it's a sacrifice of praise. Yung pagsabi mo ng amen, it's a sacrifice of praise, mga kapatid. Hallelujah! Yung palakpak mo, it's a sacrifice of praise, mga kapatid. Hallelujah! Kaya huwag kayong mahiyang pumalakpak sa Panginoon. Amen? Huwag kayong mahiyang sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah! Glory to God! Because it's a sacrifice of praise. As we read the scripture, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. Huwag kang hihinto. Patuloy, mga kapatid. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Because our God is good. God is good. All the time. Amen. That's true, mga kapatid. Kaya yung mga pag-awit natin sa Panginoon, amen, huwag niyong titigilan. Huwag kayong mahihiyang magpatotoo. Huwag kayong mahihiyang mag-umawit sa Panginoon. Because that is our sacrifice of praise. But to do good, amen, kailangan kang patuloy na gumawa ng mabuti at mag-communicate, magsalita ng mabubuti. For with such sacrifices, God is well pleased. Dahil sa mga bagay na yan, nalulugod ang Panginoon. Gusto nyo ba malugod ang Panginoon? Amen. I-sacrifice nyo na yung buhay nyo sa Kanya. Amen. Sacrifice mo yan, baka mahilig ka pa magburan. Ako, tanggalin mo na yan, kapatid. Hallelujah. Dapat yung lumalabas sa bibig mo is the word of God. Amen. Mga salitang makalangit. Amen. Not the cursed things, cursed words. Amen. Amen. Let's read Matthew 26:6-13. Ito yung the woman with the alabaster box. So, Matthew 26, verse 6, sabi dito, Now, when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, invite siguro si Jesus dyan sa bahay, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment. Yung babae yun, nalaman niya nandun si Jesus, nagdala siya ng ointment. It's not just an ointment, it's a precious ointment. And poured it into his head, binuhos kay Jesus, as he sat at meat. But when his disciples saw it, nung nakita ng mga disipulo, they had indignation, saying, to what purpose is this waste? Minsan yung mga sacrifice ng tao, minsan hindi nila maintindihan. Di ba? Minsan, bakit pa ito pumupunta ligo-ligo sa church? Di ba? Bakit pa ito nagsisimba dyan? Di ba? Hindi nila maintindihan kung ano yung mga sacrifices natin. Only the Lord Jesus Christ can understand it. Mga kapatid. Kaya ito, sabi dito, yung mga disipulo, the disciples of Jesus Christ, ay nagtataka. Hindi nila mag-gets kung anong sense, anong kwenta nun. Di ba? Sabi dito, for this ointment might have been sold for much. Kung yung ointment na yan ay binenta na lang and binigay natin sa mahirap, di ba? Nakatulong pa tayo. Bakit binuhos na lang kay Jesus? Sayang naman. But Jesus said, when Jesus understood it, He said unto them, why trouble ye the woman? Wag pabayaan nyo lang yung babae. Nagawin niya yan. For she hath wrought a good work upon me. Dahil siya ay nagsasakripisyo para sa akin. Actually, yung ointment na daw yan, yung ointment na binuhos sa kanya, kaya daw ay kumita ng isang taong kita na yung sweldo. Parang ganun daw kamahal yung ointment na binuhos kay Jesus. So, ibig sabihin, ganun kalaki yung sacrifice na ginawa ng babae na to kay Jesus. For ye have the poor always with you. Yung mga mahirap, lagi naman natin na ano yan. But me ye have not. Pero itong babae na to, itong ginawa sa akin. Always. For
in this For in that she has poured this ointment on my body, she did it for my burial. May ibig sabihin yung pagbuhos. Bago ilibing si Jesus, ay siya'y pinabanguhan na ng babae. And that's the sacrifice of that woman. At sinabi sa verse 13, Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also that this woman hath done be told for a memorial of her. So mga kapatid, hanggang ngayon nagiging patutuo pa rin yung ginawa na sacrifice ng babaeng yun. Hindi natin makakalimutan. Amen. Sinabi ni Jesus, kaya ngayon, alam pa rin natin. Amen. Kaya mga kapatid, yung mga sacrifice na ginawa nyo, yan ang sasabihin ng Panginoon. Huwag natin kakalimutan ang ginawa ng brother na to, ng sister na to. Dahil yan ang gusto kong maalala. Amen? Sinabi pa dito sa Corinthians 9:6, sabi, But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. So kung yung sacrifice mo, unti lang din makakuha mo. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen. So ikaw marunong magbigay, sacrifice din kasi ang pagbibigay mga kapatid eh. Imbis na pambili mo na ng bagay-bagay, ibibigay mo sa iyong kapatid, i-offering mo sa church, ipapagawa mo ng ganyan, gagawa ka ng project, 'di ba? May pambili ka na sana ng bagong cellphone, pero dito na lang muna 'to. 'Di ba? Kay sister na muna 'to. Tutulungan ko tong brother na 'to. Tutulong ako dito sa church para maging maayos. That is a sacrifice, mga kapatid. Hallelujah. At nakikita ng Panginoon yan. Amen. Kaya nga sabi, God loveth a cheerful giver. Amen. Meron bang dito nagbibigay ng masaya, mga kapatid? Amen. Dapat masaya kang nagbibigay sa Panginoon. Masaya kang nagtatrabaho sa Panginoon. Walang kahit anong murmuring. Mga kapatid, sumama-sama ka sa gawain, pero puro ka naman reklamo. Wala sa iyo ang spirito ng Panginoon pagka ganun. Amen. Kaya nga natuwa ko nung pumunta sila pastor dun sa Davao for a mission work. I see that the people there are so humble. Talagang napakaganda ng lugar. Sabi ko, Lord, gusto kong sumama dun. Sana nandun ako. Nung nakita ko yung mga nilutong ulam, nako, buti na lang, di ako sumama. Pero mga kapatid, gusto ko sabihin dito, may problema sa akin. Kulang ako sa sacrifice, mga kapatid. Actually, na-experience ko yan pag nag-mission work kami, punta kami sa mga lugar, yung higaan doon, mga kapatid, ang tigas. Minsan kasi sahig lang kami, sasapinan lang. Doon lang, nakasandal kami, ang tigas ng likod. Parang maisip mo na lang na, Lord, sa bahay, ang sarap ng kama ko doon. Pero dito, ang tigas. Pero that is a sacrifice, mga kapatid. Walang kapalit, may natanggap ba ako doon? Wala akong natanggap, mga kapatid. Pamasahe sa eroplano, pamasahe doon. Minsan, pag hinipo pa ni Lord yung puso ko, nagbibigay pa doon sa pastor para pagpagawa ng church, mga kapatid. So, mga kapatid, sacrifice yun na hindi nakikita ng iba. Amen? Pero tayo, mga kapatid, alam natin na cheerful giver, yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Kaya wala maghuhulog ng offering na nakasimangot. Offering kasi, Lord, pambili ko to ng ano. Mga kapatid, maghulog ka, masaya, Lord. Pag inulog ko to, sabi mo, bubuksan mo yung durungawan ng langit. Amen. Wala, siksik, liglig, at wala nang kalagyan ng kapalit. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga, for thou doest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. Ayaw na ng Panginoon yung mga burnt offering. Tulad nung ginagawa dati. Na yung mga paggawa dati, yung nag-aalay sila ng sheep or ng ram. Ayaw na ng Panginoon nun. Dami kasi ngayong sacrifice ng mga tao. Di ba, na ngayon, Holy Week. Andun na naman yung mga tao, naglalakad ng paluhod, nakaubad, naggaganon, no? Ang tawag doon? Penitence, di ba? Penitensya, yan. Nagpe-penitensya. Yung iba, nagpapapako pa. Di ba? Ayaw na ng Panginoon yun. Sabi nga, paulit-ulit na prayer, ayaw ni Lord nun.
Ikaw kaya paulit-ulit sabihin, marinig mo yun, no? Nakakairita, di ba? Sabi, the sacrifices of God are the broken spirit, mga kapatid. A broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Yung mga kapatid, yung pusong dalisay, pusong tama, yun ang gusto ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yan ang ating nais. Inaawit natin, a pure heart. Amen. I will read some Tagalog verse here in Psalm 51 kasi medyo malalim yung English, so tinagalog ko dito. Hindi mo nanais ang handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ito pala yung Tagalog no kanina. Ang handog ko, O Diyos, nakarapat dapat ay ang pagpakumbabang pusong mapagtapat. Amen. Yan ang gusto ni Lord na sacrifice mo. Yung matapat yung puso mo sa Kanya. Mapagkumbaba at matapat. Amen. Hallelujah. Kasi pangit yung may tao kang kasama na sinungaling, no? Sinungaling, manluloko. Kaya mga kapatid, tayo gusto rin natin, yung kasama natin, pusong mapagkumbaba at tapat. At yun din ang gusto ni Lord. Tapat sa Kanyang salita. Amen. Sabi nyo, don't look for the upload of the world. Huwag daw tingnan nyo yung mga palakpak ng mundo. You won't have it. But be willing to sacrifice your prestige. Sacrifice mo daw yung mga prestige mo, yung mga kagustuhan mo. Sacrifice mo na yan. Everything that you are. Baka dito may gusto pa maging basketballista na sikat. Di ba? Baka may gusto pa mag-artista dito. Di ba? Huwag yun ang asamin yung mga bagay na yan. Magulo dyan sa showbiz. Di ba? Kaya nga Sister Sylvia tumigil na eh. Amen. Hallelujah. Kaya tayo mga kapatid, dito tayo sa Panginoon. Masarap maglingkod dito mga kapatid. Hallelujah. Wala lang drama-drama. Yung iyak mo dito, totoo talaga. For the Lord. Amen. Glory. Sacrifice your life. Sacrifice your time for prayer. Sacrifice your card game. Baka dito may nagsusugal pa. Nako, mga kapatid, tigilan nyo yan. Masisira ang buhay nyo. Amen. Sacrifice all the things of the world. Lahat ng bagay sa sanlibutan, mga kapatid, isakripisyo nyo na yan. Hallelujah. Give it over to the devil. Sa diablo na yan. Yung mga bagay na yan. Let him have it. It belongs to him. You walk with Christ. Lumakad ka kasama ang Panginoon. Amen. Glory. Matthew 18 verse 8. It's a Tagalog na naman. So, sorry kay Brad. Okay. Kung ang iyong kamay, mga kapatid, sacrifice sa sarili. Okay? Kailangan mag-sacrifice tayo sa ating sarili. Amen. Yung mga gustuhan natin, minsan ayaw yun ni Lord. Hindi mo makukuha. Amen. Kaya kung gusto mo kung ikaw ay single pa, gusto mo yung magandang babae na puro makeup, nako, wag mo nang piliin yan. Diba? Doon tayo sa believer, mga kapatid. Amen. May mga ngumingiti dyan. Amen. Okay, basahin natin verse 8. Kung ang iyong kamay o paa ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. So, it's a sacrifice, mga kapatid. Kung yung kamay mo daw at paa mo magkakasala, putulin mo na yan. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay ng walang hanggan na putol ang isang kamay o ang isang paa kesa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Grabe mga kapatid, di ba? It's a sacrifice. Para ka mahirap kasi pumunta sa langit. Kala nyo ganun-ganun lang yun? Mahirap mga kapatid, di ba? Narrow is the way, mga kapatid. Hallelujah. But few that find it. Unti lang ang nakakahanap, mga kapatid. Dahil mahirap talaga. And the Bible said, sabi nga, mas mabuti pa daw yung kamelyo na kapasok sa butas ng karayom. Isipin nyo yun, mga kapatid. Paano papasok yun? Mga kapatid, kesa daw isang mayaman or makamundong tao makarating dun sa langit. So, sinasabi dito, mabuti pang putulin mo na lang daw yung kamay mo. Kung yung kamay mo hindi mo mapigilan magnakaw, putulin mo na lang yan. Kesa mapunta ka sa impyerno, pili ka. Sabi dito, di bali na daw isa lang kamay mo makarating sa langit, kesa sa impyerno ka, buong katawan mo buo, sa impyerno ka naman mahulog. Amen?
Sabi dito sa verse 10, kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Ayan, baka kung ano-ano mga tinitingnan natin, mga kapatid, kung talagang hindi na mapigilan, mga kapatid, sana hindi na humantong sa ganun. Pero kung hindi na talaga aya, sabi, bunutin daw at itapon. Dahil mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, sacrifice. Sacrifice mo yung mga bagay-bagay para makuha mo yung goal mo na makarating doon. Maraming sacrifices, mga kapatid, yung mga nag-i-sports, bago yung mga competition dumating. Di ba? Matindi mga sacrifices yan. Yung mga nagbubuhat, di ba? Sino ba? Si Carlos. Ayan. Nagbubuhat, mga kapatid, ang daming binuhat niyan bago siya nag-champion. Yung mga runner, bago yan mag-champion, ang daming araw, ang daming training niyan bago sila nag-champion. Ganon din tayo sa Panginoon. Bago ka makarating doon, marami muna tayong pagdadaanan dito. Marami muna tayong sacrifices. Minsan mainit, mga kapatid, mainit ang lugar. Minsan nandyan yung tampuhan, nandyan ang di pagkaunawaan. Pero mga kapatid, I believe, mga kapatid, kaya natin to. Be humble lang. Kalaban natin sarili, mga kapatid, be humble lang. Kaya nga na-bless ako sa sinabi ni Jikay kanina, patutuo niya. Pinigilan niya yung kanyang sarili na wag magalit or mainis. Ay, nagalit na pala, pero hindi niya nireplyan ng sinagot ng pabalang yung nanloko sa kanya. 'Di ba? It's a sacrifice. Na gusto mo pang ipaglaban yung gusto mo eh. Dahil nasa tama ka eh, pero babasahin natin mamaya. Sabi ni Prophet, forfeit your right. Karapatan mo yun eh. Pero hindi na. For Christ's sake. Amen. Kaya nga si Moses, sabi dito, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Kasi nakita na ni Moses ang kanyang pupuntahan sa langit. Kilala niya ang Diyos at alam niya ay hindi gawain ng Diyos yung nandun sa Egypt. Isipin niyo mo yun, mga kapatid, si Moses, ang sarap sana ng buhay doon sa bahay ng Pharaoh. Masarap na pagkain, sikat siya doon. Sabi nga, he will be the next Pharaoh sa panahon na yon. Diba? Wala siyang hirap doon, pero pinili niya pa rin mag-suffer affliction. Mas pinili pa rin niya mahirapan, diba? Sumahan yung kanyang mga tao sa Israel, mga Israelites, kesa daw sa panandaliang pleasure. Kaya mga kapatid, yung mga dito sa mundo, mga kaganapan dito, it's a temporary. Temporary pleasure lang yan. Huwag kayong magpahugot dyan. Huwag kayong mag-focus dyan. Mag-focus kayo doon sa pupuntahan natin. Amen? Doon kayo mag-focus. Huwag kayo masyado mag-focus sa trabaho nyo. Minsan, baka yan na yung nagdadala sa inyo pababa. Diba? Baka yan na yung nagdadala sa inyo, kaya hindi kayo nakakadalaw ng church. Lagi kayo nandito pag midweek. Ngayon, wala na kayo. O, ano nangyari, mga kapatid? Kulang na tayo sa sacrifice, mga kapatid. Mas inuuna natin yung mga bagay sa mundo. Sabi nga dito, the pleasures of sin for a season. For a season lang yan. Panandalian lang yan. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. For he had respect unto the recompense of the reward. Amen. Kaya mga kapatid, napag-usapan din namin sa Bible study na about respect na preach ni Brother Paul. Tama. Na talagang tunay, mga kapatid, we need to respect the Lord Jesus Christ. Amen. Pagpunta natin sa church, sabi, be reverent. Hindi na yung kung ano-anong ginagawa natin dito. Pag pumasok ka dyan, pag praise and worship, magpuri ka, magpasalamat ka. Huwag ka lang kung ano-ano pang ginagawa. Diba? Hallelujah. Gusto mong magpaypay, naiinitan ka. Mamaya na. Nagpi-praise and worship pa. Mag-focus ka muna doon. Hindi yung kung ano-anong ginagawa natin. Diba? Respect the Lord, mga kapatid. Kaya sa mga late dyan, paalala lang ulit. Diba? Lagi kang late. Ang dami mo nang alam sa mensahe, ang dami mo nang alam sa Biblia, ang tagal mo na dito sa church, pero late ka pa rin, bagsak ka pa rin. Alam mo kung sino ba yung word na, liba sa bastos, walang respeto,
hindi mo nire-respeto ang Panginoon sa oras niya. 'Di ba? Kasi yung oras na yun alas 9 gawain, wala ka sa oras ng gawain. 'Di ba? Wala kang respeto sa Panginoon. So mga kapatid, this is paalala sa bawat isa sa atin. Amen? Na magkaroon tayo ng respect sa our God. Amen? We need to sacrifice things. Amen? Sacrifice mo pagising na ng maaga, yung alarm mo. Kung 3 cellphone mo, lahat yun i-alarm mo sabay-sabay para magising ka at di ka malate mga kapatid. Amen? Sacrifice tayo kay Lord. Sabi pa dito sa Matthew 5:38, "Ye have heard that it had been said, an eye for an eye." Ito mga kapatid, pang sarili ulit mga kapatid "An eye for an eye, a tooth for a tooth." Ayan. Dati kasi ganun. Pag ikaw ay sinuntok, natanggal yung ngipin mo, susuntok rin pa rin hanggang matanggal yung isang ngipin mo. Yung nawala sa kanya. "But I say unto you that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also." Grabe mga kapatid, no? Kung sino daw pag ikaw daw ay sinampal sa kabila, papasampal mo rin daw yung kanan mo. Sinong kaya nun mga kapatid? Para mag-sample tayo. Mukhang wala pa. So mga kapatid, darating dapat tayo sa part na yun. At darating talaga tayo dun. Kaya yun yung tinatawag na sacrifice. Di ba? Di ba, nanakawan ng cellphone. Parang nagagalit ka na. Gusto mong, pag nakita ko to, itong gagawin ko. Pero sacrifice, di mo pwedeng gawin yun Dahil hindi yan sa Panginoon. Ipagpanalangin mo na lang na kung, Lord, babalik pa ba to? Hindi na. Di ba? Or talagang, Lord, bibigyan mo ako ng bago. Amen. "But I say unto you," so 40 tayo, "And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also." Pag nanghihinang damit, bigay mo na rin daw yung cloak mo. "And whosoever shall compel thee to go a mile," kung sino magpasama sa iyo ng 1 milya, samahan mo ng 2 milya. Ganon, sacrifice. Di ba? Pag nagpasuyo sa iyo yung kapatid mo, hindi mo hindi mo matiis Kapatid mo kasi yan. Pero may mga kapatid din tayo na umaabuso naman. Sana wag naman tayo maging abusado, mga kapatid. Baka mamaya pag inabuso mo yan, di na magsimba. Dito yung mga tao dito sa church, inaabuso ako. Porkit ganito ako kabait. Di ba? Natisod patuloy yung taong yun sa'yo. Kaya dapat pagpunta tayo dito sa church, doon lang tayo mag-focus sa church. Kung meron kang pangangailangan, ipag-pray mo kay Lord. At si Lord na ang bahalang gumawa. Siya ang sagot sa ating mga panalangin, sa ating mga pangangailangan. Amen? "And whosoever give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away." Ayan, grabe mga kapatid. Sabi pa dito, kung meron daw sa'yo nanghihingi, bigyan mo. At kung meron daw nanghihiram sa'yo, huwag ka daw lumayo. Uy, ang hihiram to. Ang hirap na mga kapatid, pero kung may magandang dahilan, okay lang. Pero kung talagang alam mo naman, syempre alam mo naman yung mga tao, ito, nanghiram na to, hindi pa nagbabayad, syempre maging wise ka rin. Diba? Be humble like a dove and be wise as a serpent. So, wag ka na, alam mo manluloko yan, magpapaloko ka naman. Diba mga kapatid, wag na. Amen? Tuloy pa tayo. Sabi dito, 43, "Ye have heard that it had been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy." Amen? Pero sabi dito, "But I say unto you, love your enemies." Isipin nyo yung tao na, kaaway nyo. Sa gabi ito. May pumapasok na sa isip nyo, no? Kaya nyo bang mahalin yun? Yun, kakayanin. Help us, Lord. Lord, tulungan mo ako, Lord, na mahalin ko to. Ginawan ako ng mali nito. Ang sakit sa puso. Ginawan ako, Lord. Pinahiya ako nito. Inutangan ako nito, Lord. Di pa nagbabayad. Lord, nagagalit ako, pero sabi nga, love. Kasi without perfect love, walang makakapasok sa langit. Kaya training natin yan, mga kapatid. Training natin yan. Temperance, long-suffering. That's our training dito sa lupa. Kasi pagdating doon, wala nang mangluloko sa'yo doon. Lahat yung Kristiyano na, wala nang manggagalit sa'yo doon. Kaya dito yan, sinusubukan. Dito mangyayari yan, mga kapatid. Amen. "But that ye may be the children of your Father which is in heaven,
For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. So lahat yan, mga kapatid, pantay ang Panginoon. Be wise lang, mga kapatid. So forfeit your rights. Ito na yung sinasabi ko. Alam ko may karapatan tayo, mga kapatid, lalo na pag tama ka, paglalaban mo talaga, no? Natama ka. Pero sinabi dito ni Prophet, basahin natin. Now, another thing, the lamb is willing to submit its rights. So yung mga tupa, mga kapatid, hindi yan pumapalag. Kahit tanggalan daw ng wool yan, binabalatan para gamitin yung wool nila na maging sa mga boots, di ba? Alam yung mga boots with a fur, yung mga ganon, damit, jacket with a fur. Doon yun, mga kapatid, nilalagay. So sila, hindi na sila pumapalag, pinapabayaan lang nila yon. Now, God wants us to be lambs. But there's so many times that we don't want to submit our rights. Totoo ba yun, mga kapatid? Kasi tinuro sa atin yan, kung tama ka, ipaglaban mo. Di ba? Yan yung tinuro sa atin eh. Forfeit our rights. Pero sinabi dito ng prophet, forfeit our rights. So many of you, well, I've got rights, Brother Branham. That's true. But are you willing to forfeit your rights? Amen? Kahit alam mong tama ka, mali sila. Amen? Di bali na lang. Di bali na, Lord, para matapos na, wala nang away. Ako na lang ang mali. Di ba? Ikaw na lang magsusorry. Kahit alam mo yung taong yun, nagkamali sa'yo, mali yung ginawa niya, pinagbibintangan ka pa niya, kung ano nung pinagsasabi sa'yo, at alam mo yung tama, pero forfeit your rights. Lord, ang sakit. Pero, sige, ako na lang magsusorry. Mga kapatid, dahil pag ginawa niyo yun, mawuwin niyo pa yung taong yun. Di ba, pag nagpaka-humble ka, dahil sabi, grabe to. Alam nila na mali yung ginawa nila Grabe to, ginawa ko na ng mali, ganito pa rin. Tunay na Kristiyano to. Kaya mga kapatid, we need to forfeit our rights. Sabi pa dito, are you willing to give your rights that God could lead you? That's what the matter with our churches today. Yan daw ang problema sa mga churches ngayon. In the great majority, that the gentleness of the Lamb of God, we are supposed to be lambs, we have become everything else but lambs. So supposed to be dapat daw tayo mga lambs. Pero yung iba, nagiging leon. Di ba? Nagiging tigre, nangangagat. Mga kapatid, ang lambs hindi ganon, mga kapatid. Laging submissive lang sila. And that's the reason, as soon as we get that attitude, pag ganun na daw attitude mo, lumalaban, palabasan ka lagi. Sabi dito, as we get that attitude, the dove of the Holy Spirit takes her flight and lives. Aalis ang Holy Spirit dyan sa iyo kung gandun daw ang iyong ugali. So mga kapatid, amen? Bibilisan ko na lang po dahil mag-alas 8 na pala. No sacrifice made if you love the things of God. So wala nang sakripisyong mangyayari kung mahal mo yung bagay sa Panginoon. Kasi kung sabihin natin, nahirapan ako magsimba, pastor, dahil wala akong pamasahe. Diba? Nahirapan ako gumising ng maaga, nahirapan ako ang layo. Pero kung mahal mo yung mga bagay na patungkol sa Panginoon, wala kang sacrifice na iisipin Kasi lahat yun ay kagalakan mo. It's a privilege for you to serve the Lord. Kaya no sacrifices made if you love the things of God. Kung ikaw ay tumulong sa gawain dito sa church, di ba, nagkaroon tayo ng couples night banquet. So praise the Lord, wala akong narinig na nagreklamong mga young people na nag-prepare. Mga youth na nag-prepare, naghanda ng mga activities. Hindi ko narinig yung naghanap ng venue na nagreklamo na napagod sila, hindi man lang naningil ng ng panggasolina. Pumunta ako dito, sayang na. Wala akong narinig na ganun. Pagdating doon ng mga couples, ang sasaya pa. Amen? Hallelujah! So alam ko, iba-iba rin yung taste nyo sa pagkain. Baka yung iba nag-enjoy, yung iba hindi. Pero wala pa rin ako narinig na nagreklamo. Because you love the things of God. Pag mahal mo yung gawain para sa Panginoon, hindi mo naisipin nagreklamo Kasi tayo dito, sa probinsya nga, lagi ko sinasabi sa probinsya, yung upuan doon, mga kapatid, upuan doon, walang sandalan. Yung kahoy lang na ganun, doon na sila nakaupo. Kaya bawal antukin doon. Sabi ko, maganda. Gawa kaya natin ng pastor, no? Patanggal natin yung likod para wala nakakatulog. So mga kapatid tayo, it's a privilege for us. Nandito tayo, nakaupo ka, naka-aircon ka pa. Di ba?
Praise the Lord. So it's a privilege to us to serve the Lord at wala kang sakripisyo. Walang sakripisyo niyan. Pag sinasabi mo, nag-sacrifice ako para kay Lord na ganito, na pumunta ng church. Naku, hindi yan. Mali pa yung puso mo nun. Mali pa yung kaisipan mo. Dahil kung para kay Lord yan, mga kapatid, malaya, maluwag sa puso mong gawin ang mga bagay na yan. Sa mga denomination, nalaman ko yung mga musician dun may sweldo. Oh, yung mga may sweldo musician, backup singer. Sinisweldohan yan. Mga nagpipreacher, sinisweldohan yan. Pero dito, kusang loob ginagawa. Mga kapatid, hallelujah. Bakit kakailangan nyo ng sweldo? Si Lord naman na magpapala sa'yo. Mas grabe si Lord magpala. Amen. Mga pagdadrive ng mga sasakyan dito, di ba? Kala Sister Sarah, kala Brother Philip, Brother Ed. Mga sasakyan nila paggawain, talagang buhos talaga dun. Minsan nakikita ko nga, ang dumi-dumi na. Dahil kung ano nung pinagsasakay doon, pinaglalagay. Naawa pa nga ako minsan sa sakyan parang overloaded, Brother Ed. Pero praise the Lord, sabi ko, hindi nagreklamo tong mga to. Dahil mga kapatid, in the first thing, inoffer na nila yon kay Lord. Amen! Praise the Lord. Basa pa tayo. You heard Billy Graham, you will hear Oral Roberts, you will hear others, great men, nothing against those men. They are God's servants. But don't listen to the noise. Mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga noise. That is yung mga chismis, mga negative things. Mag-ingat kayo dyan. Nothing against those men, they're servants of God, but don't listen to the noise. Hear that still small voice, the depths of something that comes into the human heart. Yun daw yung pakinggan nyo. The call it unto the deep, yung that still small voice that takes all foolishness away from you. It takes all the world away from you. It makes you hate the things of the world. Di ba? Ayaw mo na yung mga bagay dito sa mundo. Gusto mo na yung mga gawain sa Panginoon. Di ba? Sunday, may gawain tayo sa hapon. Mas gustuin mo lang pumunta doon kaysa sa lakad mo. May lakad ako pero dito na lang ako. Mas masaya sa fellowship. Mas masaya sa gawain. Diba? It takes all the world away from you. It makes you hate the things of the world and love the things of God. That's the depths. That's the pool that reflects the stars of God's eternal glory. Para daw yung isang tubig. That's the thing that brings forth tears to the eyes. Amen? Diba yung mga gawain natin dito nakakaiyak sa sobrang saya. Brings joy. Unspeakable. Hindi mo ma-explain yung kagalakan natin pag nandito tayo sa gawain. Makita mo masaya si brother, pinagpala si brother, si sister, ang saya. Ang saya mo na rin. Di ba? Nanalo sa couple step, Brother Robert. Di ba? Lahat tayo masaya kahit hindi nanalo yung iba, pero ang saya pa rin, tinitingnan ko. Di ba? Ang saya pa rin nila. Kahit hindi nila nakuha yung award na yon. Bakit, mga kapatid? Dahil yung puso nila ay tama. Walang inggit, walang kahit ano, malinis ang kanilang puso, isip. Amen. Kaya kung sino man manalo, lahat tayo nag-enjoy masaya. Amen? It makes you stand when all other things will fail you. When sickness comes, or even death itself, it's still got the reflection of God's blessing it. Grabe, kahit daw magkasakit ka na, meron pang namatayan, reflection pa rin daw ng kabutihan ng Panginoon yun. Amen. The little pool that's deep, yung pool daw na malalim, it reflects the heavens. Amen. Not the ripple and noise of the water. Rippling waters are not very deep. It's still waters that runs deep. Amen. Talagang yung mga malababaw lang, hindi mare-reflect daw yung kalangitan doon dahil magulo Hindi nila mare-reflect. Yung malalalim, yun daw nakaka-reflect. Okay, malapit tayo mga kapatid. In the Old Testament, when they brought the lamb, they made their offering, their sacrifice. Sa Old Testament, nagdadala sila ng lamb. Kung ikaw makasalanan, magdadala ako ng lamb, okay, for sacrifice. Held the lamb in its head. Hahawakan daw nila yung ulo. Hahawakan yung ulo ng lamb. Okay, habang hawak nila yung ulo ng lamb, while it's quivering and dying, the blood flying all over the little fellow, as it's
jugular vein was cut. Hanggang daw sa mamatay yung lamb na yon. Then they really realized that that lamb was dying in their stead. Na yung lamb na yon, yun yung namatay para sa kanila. Ganun ang gawain dati, kaya okay lang dati kasi pag gumawa sila ng kasalanan, gagawin lang nila, magdala ng lamb. Pag gaganon lang sila, tapos okay na naman sila. So sabi dito, then they went back out, paglabas nila, with the same cruelty of heart that they had when they come in. The same desire to commit adultery, the same desire to lie, the same desire to steal and to murder and what more. Ganun pa rin. Kasi alam nila, meron silang lamb na isa-sacrifice para sa kapatawaran ng kasalanan nila. But a man once put his hand, mga kapatid. Isang tao, nilagay nila ang kanilang kamay sa ulo. Oh my! A man put his hand on the head of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, tayo ilagay natin yung kamay natin sa ulo ni Jesus Christ. Sabi dito, and confess his sin. Sabihin mo yung kasalanan. Feeling the pains and the agony of Calvary. Na maramdaman din natin yung hirap na pinagdaanan ng ating Panginoon sa Kalbaryo. What sin, what He had to pay to redeem a man from sin. And the Holy Spirit, out of the blood of Jesus Christ, comes cleansing that man. Praise the Lord! He goes out, after mahugasan, magawa niya yun, nakapag-confess siya. Amen? Sabi dito, he goes out a new creature. Bagong nilalang na siya. Amen? Baka yung mga dati niyang tugtugan ay worldly song, ngayon puro gospel song na. Amen? Praise the Lord. Talagang nabago na. A new creature na eh. Amen. He goes out a different person. He goes out with all the sin problem settled for. Lahat daw ng kasalanan mo ay binayaran na. Amen. Ng dugo ni Jesus Christ. For by one sacrifice, Jesus says the scripture, He has perfected forever them that are sanctified. And He said the Holy Ghost bears record of the same. Amen. Grabe, isang sakripisyo lang yung ginawa ni Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Amen. That is the perfect sacrifice. Wala nang kayang tumapat doon. Huwag ka na magsakripisyo na magpapapenitensya ka pa. Tinapos na ni Lord yun. Huwag mo na pahirapan ang sarili mo. Sumunod ka na lang sa kanyang salita. Amen. Sundin mo na lang yun, mga kapatid. Dahil ginawa na ng Panginoon ng perfect sacrifice. Amen. Greater love hath no man than this. Hallelujah. That a man lay down his life for his friends. Binigay niya ang buhay niya para sa atin. While he was on the cross, I was on his mind. Ikaw rin ba, mga kapatid? I believe, lahat tayo dito nasa isip ng Panginoon, kaya hindi niya kaya pigilan. Hindi niya kaya pigilan sa sarili niya na hindi umakyat dun. Nahirapan siya, siya'y umiyak sa Gethsemane. Siya'y nagpawis, tumulo ang dugo. Ang pawis niya naging dugo, mga kapatid, dahil alam niyang mahirap. Pero ginawa niya pa rin yun. Pero mga kapatid, napakaganda ng scripture na to. Amen. Laging sinasabi to ni Pastor. Amen. Pwede niyo ba akong sabayan? Basahin natin to. Amen. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes, we are healed. Hallelujah! Thank you, Lord! Pinagaling na tayo ng Panginoon. Hallelujah! Lahat ng dinanas niya doon sa krus ng Kalbaryo, yung pagkampas, ng pagpalo, mga kapatid, yung pagbubuhat niya ng krus, mga kapatid, lahat yun ginawa niya para sa atin. That's the perfect sacrifice at ginawa na yun ng Panginoon. Hallelujah! At we need to have sacrifice as well na makasunod sa kanyang salita. Ginawa na ng Panginoon ng mga bagay na mahirap. Amen. Tayo, sumunod na lang tayo. Manindigan na lang tayo sa kanyang salita. Ipamuhay na lang natin ang kanyang salita. Hallelujah. At lahat ng yan, amen, pati yung sakit natin, pinagaling na ng Panginoon. Praise the Lord! Final admonition, Romans 12:1. I beseech you, therefore, brethren, that by the mercies of God, dahil sa biyaya at habag ng Panginoon, doon lang tayo nabubuhay, mga kapatid. Na-realize nyo yun? Ay, na-realize ko yun, mga kapatid, nabubuhay na lang ako.
Dahil sa biyaya ng Panginoon. Dahil kung wala yung biyaya niya, wala na ako, matagal na. Hallelujah. That ye present your bodies a living sacrifice. Yung body daw natin dito ay buhay na sakripisyo, mga kapatid, sa Panginoon. Na talagang ang tunay na Kristiyano, maraming pagdadaanan. Di ba ang sundalo, a Christian soldier, ay mga sundalo, mga kapatid. Amen. A Christian soldier, yung sundalo, ay talagang nasa labanan yan. Di ba ang labanan, marami dyan, masusugatan ka, pwede kang mabaril, mayroong bomba, mabibingi ka. Pero mga kapatid, it's a sacrifice. Kung yung mga tao ngayon, nagsasacrifice yung mga Marines, police, nagsasacrifice para sa bayan, tayo rin mga kapatid, mag-sacrifice tayo for the Lord. Living sacrifice, holy, maging banal tayo, mga kapatid. Be ye holy like our God, the Father in heaven, is holy. And acceptable unto God. Katanggap-tanggap, mga kapatid, tayo sa Panginoon, at yun lamang ang serbisyo na kaya nating maibigay sa Kanya. Amen. Hallelujah. So, sacrifice, mga kapatid, sana maisip nyo na kailangan talaga natin magsakripisyo sa Panginoon. Amen? At gusto ko yung iwanan sa isang tanong bago ko ibigay kay Pastor Ron. To question, iwanan ko lang sa inyo. Are you willing to sacrifice things for God? Para mahina ah. Are you willing to sacrifice things for God? Amen. Hallelujah. Willing tayo, mga kapatid. Isakripisyo mo na lahat. Huwag mo na, yung pride mo, tanggalin mo na yan. Mga kagustuhan mo sa mundo na maging sikat ka pa o ano pa man, yumaman na. Mga kapatid, tanggalin nyo na yan. Isacrifice nyo na yan para sa ating Panginoon. Amen. So God bless you everyone. Naway pinagpaalam bawat isa. Naway patawarin nyo ako kung meron man ako nasabi na mali or nakaka-offend. Mingi ako ng kapatawaran at binabalik ko na sa ating Pastor Ron. Glory to God.